Ikalawang auction sa mga luxury car na mga Diskaya. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po. Attorney Chris Bendijo, magandang tanghali po. Hello, good afternoon. Ayan, good afternoon, Attorney. Attorney, unang katanungan po, paalala po sa ating mga kababayan, ano po yung nangyari dun sa unang auction at kinailangang magkaroon pa ng ikalawang pagsubasta? Yung unang auction po natin noong nakaraang November 17 po, no? Nagkaroon lang po tayo ng successful auction doon sa tatlong sasakyan. Ito yung Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz G500 at yung Lincoln Navigator na kung saan nakalikom ang ating pamahalaan ng mahigit 38 million na atin na pong narimit sa Bureau of Treasury, no? Dahil po dito, meron pa pong natirang 4 na sasakyan na nagresulta sa failed bidding. Ibig pong sabihin, wala pong bidder na nag-participate dito. Kung kaya't ito po ay ating ipasusubasta muli bukas, December 5, darap na alas 10 ng umaga. Ito ay patungkol sa Toyota Tundra, Toyota Sequoia, yung Rolls-Royce Cullinan at yung Bentley Bentayga. Ang matitiyak naman natin sa ating mga prospective bidders, no? Nagkaroon na po tayo ng adjustment sa ating minimum floor price. At sana sa pagbaba natin ng presyong ito ay makahikaya tayo ng mas maraming bidders na mag-participate at nang sa ganun ay ma-generate na natin yung revenue kinakailangan natin. So sir, paano po na-determine ng Auction and Cargo Disposal Division yung reduced floor prices para sa mga luxury cars na ito at ano yung naging criteria sa pag-adjust ng halaga? Gumamit po tayo ng mas mataas na depreciation factor, no? Dati po kasi dun sa unang auction, ang ginamit po natin ay nasa 10% po lamang. Pero sa ating mga existing na polisiya, maaari tayong gumamit ng hanggang 16%. Kung kaya't atin pong nababa substantially yung mga presyo ng bawat sasakyan. No? If papayagan niyo po akong banggitin isa-isa, yung ating Toyota Tundra ay nasa 3.4 million mahigit na lamang po. Yung Toyota Sequoia ay nasa 4.6 mahigit na lamang po. Yung ating Rolls-Royce Cullinan, kung ating maalala, ito po yung originally nasa 45 million. Ito ay nasa 36.2 million mahigit na lamang. At finally, yung Bentley Bentayga na nasa originally 17 million ay nasa 13.8 million na lamang po. Mm-hmm. Attorney Chris, nung unang auction, kumita po ang gobyerno ng 38 million pesos. So ano po yung target na kikitain natin base po doon sa reduced po o doon sa nabanggit yung mga presyo ng 4 na isusubasta ngayon? Kung ang pagbabasihan po natin ay yung minimum floor price ay mahigit 50 million pa rin po yung inaasahan nating ma-generate nating revenue dito sa ating auction na gaganapin po bukas. So sir, ano po yung inaasahan ninyong participation sa sealed bidding ngayong darating na December 5? May mga lumalabas na early indicators ba na mas magiging competitive ang bidding kumpara sa mga naunang auction? Hintayin ko po yung ulat muli sa ating auction committee, no? But nung nag-announce po tayo, last week na December 5 na po yung ating auction, meron na pong agad-agad na 4 na nagparehistro, nagbayad ng registration fee at nag-submit ng kanilang mga income tax returns upang mag-qualify as bidders, no? Kukunin ko po yung final na detalye ngayong araw na to kung may nadagdag na po dito. Pero so far po sa aking pagkakalala, nasa 4 pa po yung ating successfully registered bidders. Mm-hmm. Compared po doon sa unang public viewing, Attorney Chris, kamusta naman po yung naging public viewing para dito sa susunod na auction? Mas marami po ba yung tumingin? Mas marami lang yung usisero? Paki-describe naman po. Hindi ko po masagot at makaklassify kung usisero, no? Pero ang masasabi ko po, mas marami po ang nagpunta ng public viewing ngayon. At mas marami din po yung mga nagpo-post online ng kanilang mga selfie, no, sa mga sasakyan, lalong-lalo dun sa napaka-popular na Rolls-Royce, no. Although hindi natin pinapahintulutang buksan at kunin yung payong, pero masasabi po natin dahil nagkaroon na po ng experience ang ating mga kababayan, no, dun sa ating nakaraang auction, nagkaroon po sila ng idea na pwede po palang matingnan, no, at masulyapan man lamang itong mga sasakyang ito. So masasabi ko pong mas marami ang nagpa-public viewing po this time around. So sir, ilan po sa ngayon yung interested bidders mula sa naging public viewing? Doon po sa ating nag-qualify na pong registered bidders, no, meron na po tayong 4 na have registered and successfully qualified. To my understanding po, meron pa po tayong bini-verify na 2 pa, no? But I'm yet to get a report as to ilan po talaga yung ating final count of bidders.
Attorney, doon sa 13 sasakyan ng mga diskaya, 6 po yung iniimbestigahan para malaman po kung sapat yung buwis na binayaran at tama po yung mga papeles. Kamusta na po yung investigasyon dito at kailan po inaasahang magkakaroon ng desisyon sa mga sasakyang ito? Yung pong 6 no, na natitira pa at na subject ng kanilang position paper, ito po ay nasa law division pa din no, ng court at iniintay po natin ang magiging resolusyon dito. Meron pong direktiba ang ating Commissioner Ariel Nepomuceno na gusto po niya fast-moving ang lahat ng mga inventory ng motor vehicles na nasa BOC. No? So, ang kagustuhan po ng ating Commissioner ay magkaroon ng auction. Siguro kung pwedeng every 2 to 3 weeks ay meron tayong auction at nang sa ganun ay mabilis po nating madispatch siya at ma-convert into revenue ang ating inventory dahil alam niyo naman po no, kapag natetenga po ang sasakyan, nagkakaroon po ng mas mataas na depreciation kung kaya't yan po ang kanyang magiging direksyon. Now, patungkol dun po sa 6, nagre-remind na po tayo, no? Baka po in the coming week or 2, no, mailabas na po yung desisyon dito. But there are still remedies available to the Diskaya family, no? Pwede pa pong i-apela yung desisyon. And again, depending on the valuation of the car, meron po kasing threshold tayong 10 million and above na kapag umabot po dito ay subject to automatic review ng ating Secretary of Finance, no? So, iintayin po natin yung magiging resolusyon na yan, but ito pong 6 pang sasakyan ng mga diskaya is still pending with the law division ng ating court. Dahil naging viral online, masasabi ba natin, sir, na mas malaki ang interes ng publiko sa isang luxury car dahil sa controversial nitong payong? Kasi sabi nyo kanina, hindi pwedeng buksan para makita yung payong. Eh di ba pagka ang payong ay hindi nagagamit, minsan nasisira yan. Hindi kaya yun maging highlight unit ng bidding at kaya parang baka maging dahilan ng pag-depreciate dahil sira na yung payong? Nung huli naman pong chinek ni Secretary Vince, ma'am, ay gumagana pa po ito. No? At tiniyak po nating isinaoli po ni Secretary Vince ang payong na ito dahil accessory follows the principal. No? But what we can tell the prospective bidders, no? Meron naman po tayong final checking na ginagawa as is, where is po yung ating basis. No? So, to the best condition of the car, we cannot attest to that. But based on our preparation, based on our inspection of the cars, kung ano naman po yung gumagana dito at the time of apprehension hanggang sa ngayon po, yun naman po ang kondisyon ng mga sasakyan. Napag-usapan na natin ito noong unang auction, Attorney Chris, pero pakiulit lamang po kung ano yung security at transparency measures na pinapatupad po ng BOC para tiyaking patas, maayos at walang anomalya yung sealed bidding, lalo na't high value po yung mga ibinibentang luxury car. Tama po, no? Number 1, with respect to our bidders, we require them to submit yung kanilang ITR, no? Or business tax returns. At patunay po na ito ay bayad at tatanggap ng ating Bureau of Internal Revenue. Nire-require po natin ito upang ma-establish ang dalawang bagay, no? Una, yung kanilang capacity, yung kanilang source of income, kung ito ba ay commensurate sa kanilang kapasidad na bumili or mag-submit ng bid, no? Ikalawa, ma-establish po natin dito na hindi po sila nasasaklaw ng prohibition ng mga hindi ho pinahihintulutang sumali sa ating auction. So hindi po dapat sila kawani ng BOC at hindi po sila forwarder, consignee, importer, broker or yung nagmamay-ari po ng sasakyang pinasusubasta po natin. No? Sa atin naman pong proseso, minandato na po ni Commissioner Ariel na patungkol po sa lahat ng auction. Ito po ay naka-live stream, no? At fully recorded at meron pong full access ng ating media. Yung ating po mga bidders ay pinapag-sumiti po natin ng kanilang waiver ng kanilang data privacy. Kasi po, yan po talaga ang hangarin ng ating Commissioner Ariel Nepomuceno, full transparency so that we can regain public trust eventually po. Attorney Chris, ano naman yung assurance ng BOC sa publiko na yung kita mula sa auction ay mapupunta sa tamang pondo ng gobyerno at magagamit para sa mga serbisyo publiko? At paano po yung monitoring nito? Gaya po nung nakaraan, no, tayo na po ay nag-remit doon sa kinita nating 38 million sa pamamagitan ng ating Secretary of Finance, Secretary Go, at yung endorsement ito patungo sa Bureau of Treasury. No. Espesyal po yung ating kauna-unahang auction kasi minandato po ni Commissioner Ariel na talaga pong 100% of the proceeds will be remitted. No. So yan po yung ating katiyakan na as far as the BOC is concerned, hindi po ang BOC ang gagastos ng pondong ito. Hindi po BOC ang magdedetermine kung anong programa po ang paggagamitan nito. Ang obligasyon po natin ay ibalik ito sa kaban po ng bayan.
Panghuli na lamang po, Attorney Chris, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na nakaantabay po sa disposal at pagbebenta nitong mga sasakyang ito. Mula po kay Commissioner Ariel Nepomuceno, no, tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang makapagpaliwanag, no, at mapakita sa publiko na ang direksyon ng ating bagong adwana ay papunta sa transparency at integrity. Yung ating mga ganitong pamamaraan, yung pag-live stream ng ating bidding, yung auction, no, ito po ay aming munting pamamaraan upang manumbalik ang tiwala ng publiko. Makakaasa po kayo, hindi po naman ito namin susukuan, no, dahil alam po namin hindi po ganun kagandahan ang perspektibo sa aming ahensya. Ganun pa man, matitiyak po natin na patuloy po namin gagawin ang lahat upang unti-unti po ay aming panumbalik, no, ang tiwala ng ating mga kababayan sa ating ahensya. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs.